Isa lang akong delivery rider na diborsyado, nakahatid ng package, nang biglang makilala ng isang matandang estranghero ang mukha ko at nagsimulang humagulgol. Ang isiniwalat niya sa akin tungkol sa lihim ngang lolo ko mula sa digmaang Koreano ang nagpaliwanag kung bakit laging hirap sa pera ang pamilya namin. Benji Torres ang pangalan ko at kung sinabi mo sa akin 6 na buwan na ang nakalipas na magsusuot akong kayumangging uniform delivery sa halip na suot ko bilang regional manager, tatawanan lang kita. Pero may sariling paraan ang buhay para maging mapagpakumbaba ka sa oras na hindi mo inaasahan. Sa edad na 38, akala ko ayos na ang lahat sa akin. Magandang trabaho sa isang kumpanya ng tabla, magandang asawa, matalinong anak, bahay na may 2 palapag sa suburbs. Tapos, nagpasya si Mila, ang asawa ko sa loob ng 12 taon, na mas mahal niya ang kanyang CrossFit instructor kaysa sa aming kasal. Dumating ang papeles ng diborsyo isang Martes. Pagsapit ng Biyernes, nag-impake na ako nga kahon. Pagsapit ng susunod na buwan, nagahatid na ako nga ito sa halagang 80 palan. Kada oras, kasama ang nga tip na hindi naman dumarating. Nakakatawa kung gaano kabilis kang bumaksak mula sa karangalan kapag nagpasya ang batas na ikaw ang dapat magbayad para sa isang kasal na hindi mo sinira. Pero ang kuwentong ito ay hindi tungkol sa diborsyo ko. Ito ay tungkol sa umaga ngang Oktubre 15 nang kumatok ako sa pintong isang malaking mansyon at natuklasan na may lihim ang lolo ko na sanay nagpabago sa buong kasaysayan ng aming pamilya. Ang taong nagbukas ng pinto ay si Antonio Panganiban. 89 taong gulang, nakasuot ng kardigan na malamang, ay mas mahal pa kaysa sa buwan ng upa ko. Tiningnan lang niya ang mukha ko at halos lumuhod ang tuhod niya. Ikaw si Torres, hindi ba? Sabi niya, basak ang boses. Nang kumpirmahin ko ang pangalan ko, nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. Ang estranghero na ito, ang mayaman na lalaki sa kanyang mansiyon, ay umiyak nang makita ako, hindi dahil sa anumang ginawa ko, kundi dahil kamuhang-kamuha ko ang lolo ko, si Cesar Torres, isang lalaking patay na sa loob ng 16 na taon. Ang sumunod na nangyari ay mahahayag kung bakit nabuhay ang aming pamilya ng solat sa pra sa loob ng 3 henerasyon, samantalang dapat ay milyonaryo kami. Ipinaliwanag nito kung bakit ang lolo ko, isang veterano ngang digmaang Koreano na may medalya, ay hindi kailanman nakwento tungkol sa kanyang serbisyo maliban kung nakainom. At itinuro nito sa akin na may ilang lalaki na masyadong mapagmataas para tanggapin ang gantimpala sa paggawa ng isang bagay na naniniwala silang tama lang. 70 taon nang hinahanap ni Antonio Panganiban ang pamilya ko. Pribadong investigador, military records, genealogy databases, lahat ngang mabibili ngang pera. Sinusubukan niyang bayaran ang isang utang na tumanggi ang lolo ko na tanggapin o kahit na aminin man lang na umiral. Isang utang na nagsimula sa isang nagyayelong burol sa Korea, kung saan binuhat ng lolo ko ang isang sugatang 19 taong gulang na private salute ng 2 milya sa gitnang putukan ng kalaban, tinamaan ngang 3 bala, at ni minsan ay hindi inisip na iwanan siya. Ang umagang iyon ng Oktubre ay nagsimula tulad ng ibang araw ng paghahatid. Tumunog ang alarm ko ng 5:30 sa masikip na apartment ko sa ibabaw ng char repair shop ni Tito Rodi Rodolfo. Naligo ako sa banyo na may basak na tiles. Naktimplang 3 1 na kape dahil hindi ko na kayang bumiling mamahalin at isinuot ang uniforme ko na amoy pawis pa rin kahit ilang beses kong labhan. Tumawag ang anak kong si Jasmine nung nakaraang gabi mula sa bahay nanay niya, nagtatanong kung makakapunta ako sa school play niya. Kailangan kong sabihin sa kanya na nagtatrabaho ako ulit. Ang unang 20 na hatid nung umagang iyon ay karaniwan lang. Maliliit na packages sa mga bahay sa suburb. Nangolektang lagda, nagpalitang ng pekeng ngiti. Pagkatapos, narating ko ang tahanan estates kung saan lumalaki ang mga bahay at lumalala ang awa ko sa sarili. Ang bawat mansyon ay isang paalala na wala sa akin at malamang na hindi ko na makukuha pa. Inihatid akong GPS sa mga kalye na ipinangalan sa mga bulaklak, sampaguita, orchid, tulip,
Palaging pinapangalanan ngang mayayaman ang kanilang mga kalye sa mga lugar na hindi naman nila talaga binibisita. Ang ari-arian ng Panganiban ay nasa 1847 Sampaguita Drive, sa likod ng mga bakal na gate na malamang ay mas mahal pa kaysa sa dati kong taunang sweldo. Ang package sa kamay ko ay maliit, marahil isang libro na address kay Antonio Panganiban. Walang espesyal dito maliban sa tadhana na ihahatid nito kasama ang anumang nasa loob ng kayumangging balot. Pindot ko sa intercom, inihaya ko ang sarili ko bilang delivery rider. At pinanood ang nga bakal na gate na bumukas na parang tinatanggap ako sa ibang mundo. Ang driveway ay lumiko sa mga hardin na mukhang professionally maintained ng mga taong alam ang mga pangalan sa Latin ng bawat bulaklak. Ang bahay mismo ay hindi lang malaki. Ito ay perpekto sa arkitektura. Lahat ay malinis na linya at matataas na bintana na sumasagap sa sikat ng umaga tulad ng mga prisms. Nakatayo sa harap ng pintuan na iyon, wala akong ideya na malapit ko nang makilala ang taong ang buhay ay nakaunay sa kapalaran ng aking pamilya. Wala akong ideya na ang pinakadakilang kabayanihan ng lolo ko ay may price tag na tumanggi siyang kunin. Ako lang si Benji Torres, delivery rider, na sumusubok na tapusin ang isa pang shift. Tapos, binuksan ni Antonio Panganiban ang pinto at nagbago ang lahat. Ang buhay pagkatapos ngang diborsyo ay parang nagsisimula mula sa wala. 6 na buwan na ang nakalipas. Mula sa pagiging regional manager sa isang kumpanyang tabla, naging delivery rider ako sa halagang 860 kada oras. Kinuhangang diborsyo ang lahat. Ang bahay, karamihan sa savings ko, maging ang kumpiyansa ko. Si Mila, ang ex-wife ko, ang nakakuha ng kustodya ng anak naming si Jasmine, at nakikita ko siya tuwing every other weekend sa masikip kong apartment sa ibabaw ng car repair shop ni Tito Rodi. Ang pagbagsak mula sa ginhawa ng middle class patungo sa hirap ay napakabilis kaya hindi pa rin ito nagiging totu. Isang araw, nag-apruba akong purchase orders para sa mga shipment ng tabla. Kinabukasan, nakasuot akong kayumangging uniforme at nag-scan ng mga barcode. Ang mga abogado ay parang surgical sa pagsira sa buhay pinansyal ko. Nakuha ni Mila ang bahay dahil kailangan ni Jasmine ng stability. Nakuha niya ang alimony dahil isinakripisyo raw niya ang kanyang karera para palakihin ang aming anak. Kahit na nagtrabaho siya ng part-time sa isang yoga studio dahil sa sarili niyang kagustuhan, hindi dahil sa pangangailangan. Ako ang nakakuha ng pribilehiyo na bayaran ang lahat ng ito habang nakatira sa isang espasyo na sobrang liit, maabot ko ang makabilang dingding ng kwarto ko sa isang pagkakataon. Inalok ako ni Tito Rodi ng apartment dahil sawa. Nagpapatakbo siyang auto repair shop at nakatira sa pangunahing bahay kasama ang asawa niyang si Darlene at ang kanilang 2 lalaking anak. Para lang makabangon ka, sabi niya, pero alam naming dalawa na hindi agad makakahanap ng matatag na lupa ang mapa ako. Inalis ang kumpanya ang tabla ang posisyon ko 2 linggo pagkatapos matapos ang diborsyo. Tinawag nila itong restructuring. Pero alam ko ang totu. Walang gustong regional manager na nalulunod sa personal na problema. Sa bawat umaga, ikinakarga ko ang delivery van ko. Iniisip kung paano magre-react ang lolo ko, si Cesar, kung makikita niya ako ngayon. Siya ang nagpalaki sa akin pagkatapos mamatay ng mga magulang ko sa isang aksidente sa kotse noong 8 anyos ako. Ang nanay ko, si Beth at tatay ko, si Douglas ay pauwi mula sa kanilang anniversary dinner ng may drunk driver na sumalpok sa red light. Isang tawag sa telepono at gumuho ang buong mundo ko. Pero nandun ang lolo, matatak tulad ng kahoy na uwak, handang kupkupin ang isang takot na bata na naging ulila. Hindi sumusuko ang Torres, madalas niyang sabihin habang hinahawakan ang balikat ko ng kanyang kulubot na kamay. Maaring yumuko tayo. Pero hindi tayo mababasag. Nabuhay siya sa mga salitang iyon. Si Sir Cesar Torres ay nagtrabaho ng 40 taon sa railroad yards, hindi kailanman lumiban sa trabaho, hindi kailanman nagreklamo tungkol sa arthritis na nagpapapilipit, sa kanyang nga daliri o sa sakit, sa likod na nagpapabuntong hininga, sa kanya kapag akala niya walang nakakakita. Pinalaki niya ako sa isang bahay na may 2 kwarto sa timog bahaging bayan,
kung saan nagbabalat ang pintura at umaingit ang sahig, pero laging may pagkain sa mesa at pagmamahal sa mga dingding. Namatay siya noong 22 anyos ako, pagkatapos kong magtapos sa kolehiyo ang unang Torres na nagkaroon ng degree. Mabilis siyang kinuhang cancer, 6 na linggo mula sa diagnosis hanggang sa libing. Wala siyang iniwan kundi ang kanyang lumang nga medalya ng digmaan sa isang kahon ng sapatos at mga kuwento tungkol sa Korea na isinisilid niya lang pagkatapos ng ilang serbesa. Kahit noon, ang mga kuwento ay malabo, mas tungkol sa lamig at pagkain kaysa sa anumang aktual na labanan. Ang digmaan ay hindi tulad sa pelikula Benjie, sabi niya minsan, nakatingin sa isang bagay na hindi ko makita. Ang nga bayani ay hindi nakakaramdam na sila ay bayani. Maswerte lang silang makawi. Ang umaga ngang Oktubre 15 ay nagsimula tulad ng iba. May 43 akong packages na ihahatid, karamihan sa mayamang tahanan estates, kung saan ang nga bahay ay mas mukhang museo. Ang bawat delivery route card ay sinuri ayon sa efficiency. Hindi dahil pinapahalagahan ng kumpanya ang oras ko, kundi dahil sinusubaybayan nila ang bawat minuto, bawat milya, bawat sentimong gas. Dati ay iniwasan ko ang mayayamang subdivision. Ang makita kung paano namumuhay ang kabilang hati ay nagpapaalalang sa akin ng lahat ng nawala sa akin. Ang partner sa law firm ni Mila ay nakatira sa tahanan estates. Gayon din ang orthopedic surgeon na dainde niya bago ako. Ang taong ipinipilit pa rin ng nanay niya na ang nakawala. Pero noong umagang iyon wala akong pagpipilian. Ang computer ang gumawa ng garuta at ang madriver na lumihis ay sinisita. Isa pang araw sa paraiso, bulong ko sa sarili, tinitiknan ang address para sa ika, 38 na delivery, 1800 Ampaguita Drive, ang Peton Estate. Wala akong pakialam sa pangalan nun, isa na namang mayamang pamilya at isa na namang malaking bahay, malamang nag-order ng isang bagay na mahal at hindi kailangan habang nagpupumilit akong makabayad ng upa. Kinuha ko ang package, maliit at magaan, marahil isang libro o dokumento, at nagtungo sa van. Mainit na ang sikat ng umaga. Ang Oktubre sa aming estado ay mas parang extended summer kaysa sa aktual na taglagas. Ang uniforme ko ay dumikit sa likod ko habang nakmamaneho ako sa mga neighborhood na lalong yumayaman, ang nga bahay ay lumalaki at ang nga damuhan ay lalong nagiging perpekto sa bawat liko. Pagdating ko sa tahanan estates, pakiramdam ko ay naglakbay ako sa ibang bansa, isang lugar kung saan ang mga tao ay nag-alala tungkol sa stock portfolio sa halip na grocery bills. Ang mansyon ng panganiban ay nakatayo sa likod, ngang bakal naget na automatikong bumukas nang pindutin ko ang intercom. Ang driveway pa lang ay mas mahaba pa kaysa sa buong apartment building ko. Habang umaayat ako sa mga marble steps dala ang maliit na package, napansin kong marumi ang mga kamay ko mula sa pagkakarga ng kahon buong umaga. Pinunasan ko ang ito sa pantalon ng uniforme ko, pakiramdam ko hindi ako nababagay. Ang pintuan ay solidong mahogani na may brass fixtures na kumikinang tulad ng ginto. Nakring akong doorbell at narinig ko itong umaling-aw-ngaw sa loop, isang melodic chime na malamang ay mas mahal pa kaysa sa buwan ng sweldo ko. Habang naghihintay, lumingon ako sa paligid sa perpektong manicured hedges, ang fountain na may tubig na bumabagsak sa mga marble tiers, ang garage na kayang makasya ang 6 na kotse. Ito ang uri ngang kayamanan na nakpapagalit sa iyo kung isipin mo ito ng matagal, kaya sinubukan kong huwag mag-isip. Nang bumukas ang pinto, umaasa akong isang katulong o butler ang bubungat. Sa halip, isang matandang lalaki ang sumagot, nakasuot ng mamahaling kardigan sa ibabaw ng malinis na puting kamiseta. Agad na nakatingin ang asul na mata niya sa mukha ko, at ang buong katawan niya ay nanigas. Ang kulay ay umalis sa kanyang kutis na parang may nakbunot ngang plug. Magandang umaga, sir. Package para kay Antonio Panganiban. Ang boses niya ay lumabas na bulong. Diyos ko, isa kang Torres. Hindi ba? Opo, sir. Benye Torres. Paano niyo po nalaman? Nagsimulang manginig ng husto ang mga kamay niya. Hindi ang mahinang panginginig ng katandaan, kundi full body shakes na parang humawak siya ng live wire. Tumulo ang luha sa kanyang mukha, sumasabit sa malalalim na guhit sa paligid ng kanyang mga mata. Kamukhang kamukha mo siya.
Kamukhang-kamukha ni Sir Cesar. Kilala niyo po ang lolo ko? Nakilala siya, iho. Ang lolo mo ang nagligtas na buhay ko sa Korea. Disyembre 3, Eltoningentain Sante Kifti. Hiltuson seksanteng malapit sa Chosan Reservoir. Nalaglag ang peket sa makamay ko at tumama sa marble step na may mahinang tuno. Walang sinuman sa labas ng pamilya namin ang nakuwento tungkol sa serbisyong lolo ko. Nanalo siyang Bronze Star, pero iyon lang ang alam ko. Ang medalya ay nasa safety deposit box dahil hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagbayad ng upa para sa storage unit para sa kanyang gamit. Ginong Panganiban, sa tingin ko may confusion po, walang kalituhan. Nasa iyo ang mata niya, ang panganiya, maging ang paraan ng pagtayo mo. Bahagyang pabor sa kaliwang paa mo, balikat ay nakatuwid, pero hindi matigas. Tindig militar kahit walang serbisyo militar. Tama ba ako? Tama siya. Tinuruan akong lolo na tumayo ng ganun. Sabi niya, nagpapatingkad ito sa isang lalaki na mukhang kumpiyansa kahit hindi naman, pero paano nakita ng estranghero na ito ang lahat ng iyon sa 30 segundo mula nang buksan niya ang pinto? Pakiusap, kailangan mong pumasok. 70 taon ko nang hinahanap ang pamilya mo. Umupa ako ng pribadong investigador, sinuri ang military records, lahat. Naglaho si Cesar Torres pagkatapos ngang digmaan na parang hindi siya umiral. Ginong Panganiban, nakmamadali po ako. Hindi po ako basta-basta makakapasok. Sinusubaybayan kaming GPS. Kung mananatili ako sa isang lokasyon ng masyadong matagal, magiging flagged ako. Tatawagan ko ang supervisor mo. Sasabihin ko na may medical emergency. Pakiusap, iho, 89 na ako. Baka hindi na ako makaroon ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon para saan? Para bayaran ang utang na bumabagabak sa akin sa buong buhay ko. Para tuparin ang pangako na ginawa ko sa isang nagyeyelong burol nung sigurado akong mamamatay na ako. Tiningnan ko ang lalaking ito. Ang estranghero na alam ang pangalan ng lolo ko, na nakikita si Cesar Torres sa mukha ko mula sa buong doorway. Ang luha niya ay totoo. Ang desperasyon sa kanyang boses ay totoo. At may nagsasabi sa loob ko na anumang sasabihin niya ay mas mahalaga kaysa sa anumang delivery schedule. Maaari akong mawalan ng trabaho. Sisiguraduhin kong hindi ka mawawalan. May shares ako sa kumpanya mo. Nagsimula akong bumili ng maito 20 taon na ang nakalipas ng akala ko ay makakatulong ito sa akin na mahanap ang pamilya ni Cesar. May shares ako sa maraming kumpanya, laging naghahanap. Laging umaasa na may tatawaging Torres na lalabas sa isang employee database. Bumili kayong shares sa mga kumpanya para lang hanapin ang lolo ko? Bibilihin ko sana ang buong kumpanya kung akala ko makakatulong ito. Hindi mo pa naiintindihan pero may intindihan mo. Hindi lang iniligtas ngang lolo mo ang buhay ko. Iniligtas niya ang lahat ng magiging ako, bawat anak na makakaroon ako, bawat magandang bagay na gagawin ko. Paano mo babayaran iyon? Paano mo mahahanap ang isang lalaking ayaw magpahanap? Nag-vibrate ang telepono ko na may automated reminder tungkol sa delivery schedule ko. 17 pang packages ang ihahatid bago magtanghali. Hindi inisip ngang algorithm ang paglitaw ngang tadhana sa isang pintuan sa tahanan estates. Hindi nito kinakalkula ang sandali kung kailan ang nakaraan mo ay abutan ang kasalukuyan mo sa anyong isang 89 taong gulang na lalaki na mas matagal nang naghahanap sa pamilya mo kaysa sa buhay mo. Bigyan niyo ako ng 5 minuto, sabi ko. Laban sa bawat patakaran sa delivery driver handbook, sinundan ko siya sa loop. Ang bahay ay napakaganda, higit pa sa anumang nakita ko ng malapitan. Mga oil painting at mga gilded frames ang pumila sa hallway. Ang Persian rug ay nakalatak sa makintab na hardwood floors, at isang chandelier na malamang ay mas mahal pa kaysa sa kikitain ko sa loob ngang 5 taon ang nakasabit mula sa mataas na kisame. Pero naglakad si Antonio sa loop na parang walang kabuluhan ang lahat. Inakay ako ng nakmamadali sa isang wood-panered study. Ang study ay amoy katat at lumang libro,
Ang uri ngang kwarto kung saan ginagawa ang mahahalagang desisyon ngang mahahalagang tao. Diretso si Antonio sa isang painting ng fox hunt at binuksan ito sa nakatagong bisagra, inihayag ang isang wall safe. Nanginig ang daliri niya habang nilalaro ang combination, 2 beses na nakamali ng numero bago nakuha ng tama. 70 taon, bulong niya habang iniikot ang dial. 7 taon akong naghihintay sa sandaling ito. Kinuha niya ang isang naninilaw na sobre na sealed ng pulang wax na dumilim sa edad. Ang papel ay mukhang marupok, parang magigiba kung hawakan ng masyadong magaspang. Hinawakan niya ito tulad ng pahawak ng ibang tao sa mga bagong silang na sanggol na may halong paggalang at takot. Sinulat ko ang liham na ito noong 1953, sabi niya, humarap sa akin. Tumanggi ang lolo mo na tanggapin ito. Sabi niya hindi niya ako iniligtas para sa pera, pero gumawa ako sa kanya ng pangako nung araw na iyon sa nagyayelong burol at tinutupat na mga panganiban ang kanilang nga pangako. Anong nangyari sa burol na iyon? Umupo si Antonio ng mabigat sa isang leather wingback chair at sinanyasan akong umupo sa kabila. Umingit ang katat habang umupo ako. Malamang mas mahal kaysa sa lahat ng pag-ari ko. 19 anyos ako, isang private first class, spoiled, rich kid na na-draft at akala ang digmaan ay isang adventure. Mabilis akong natuto. Pinalibutan kami ng wersa ng tsino sa burol 266, 20 degrees below zero ang temperatura. Ang mga lalaki ay nawawalan ng daliri at paa dahil sa frostbite ng mas mabilis kaysa sa nawawalan sila dahil sa bala. Huminto siya. Nakatingin sa isang bagay na lampas sa dingding ng kuwarto bumalik sa Korea noong 1952. Nang umatake ang mangatsino noong umagang iyon, parang nabuhay ang buong bundok sa putukan. Tinamaan ang lieutenant namin sa unang daluyong. Ang lolo mo, ang squad leader namin, isang staff sergeant na matagal nang nasa bansa. Nang tamaan akong shrapnel sa makabilang binti, tumakbo ang lahat. Hindi ko sila masisisi. Gulo, purong gulo. Pero ipinatong ako ni Cesar sa balikat niya na parang wala akong bigat at naksimulang tumakbo. 2 milya sa teritoryo ng laban. Ang ngatsino ay nasa lahat ng dako, binaril kami mula sa likod ng mabato puno kahit saan sila makakapagtago. Tinamaan ng 3 bala ang lolo mo habang ginagawa iyon. 1 sa balikat niya, 2 sa binti niya. Naramdaman ko ang dugo niya na tumatago sa uniforme ko, humahalo sa akin. Pero hindi niya ako binitawan kahit minsan. Patuloy lang siyang gumalaw, patuloy na nakikipag-usap sa akin, nakukuwento tungkol sa asawa niya sa bahay, ang anak niya, si Douglas ang tatay mo sinabi sa akin na mabubuhay ako. Sumikip ang lalamunan ko. Hindi kailanman binanggit ng lolo na nasugatan siya. Walang mamadalyang Purple Heart sa kahon ng sapatos na iyon, walang mapaklat na nakita ko kailanman. Nang makarating kami sa medical station, delirious na ako mula sa pakawalan dugo, pero naalala ko na hinawakan ko ang kamay niya at sinabi, "Pag-aring pamilya ko ang Peton Pharmaceuticals. Bibigyan ka namin ng gantimpala, kahit ano ang gusto mo." Ngumiti lang siya at sinabi, "Iho, mabuhay ka lang." Iyon na ang sapat na gantimpala. Tumayo si Antonio at naglakad sa desk niya, kinuha ang isang folder na makapal sa mga dokumento. Pagkatapos ng digmaan, gustong tatay ko na parangalan si Sar. Binuo namin ang aming kapalaran sa paggawa ng mga medical supplies para sa militar. Lahat mula sa bandahe hanggang sa morphine. Sabi ni tatay, anumang lalaki na magliligtas sa anak niya ng ganon ay karapat-dapat maging mayaman. Pero naglaho ang lolo mo, walang forwarding address, wala. Sabi ngang militar, na-discharge siya at iyon lang ang masasabi nila sa amin. Bakit ayaw niyang magpahanap? Tinanong ko sa sarili ko ang tanong na iyan sa loop ngang 70 taon. Pride siguro o marahil gusto lang niyang iwanan ang digmaan, pero kasing tigas ng ulo ng tatay ko. Nagtataksi ang isang trust fund noong 1953 na may napaka-espesipikong nga tagubilin. Mananatili ito doon, kumukuhang interes hanggang sa maangkin ng isang Torres at wala kailanman ang nakangkin.
Walang nakakaalam tungkol dito maliban sa mga abogado at banker namin. Hindi namin mahanap si Cesar para sabihin sa kanya. Umupa ako nga investigador nong 60, 70, 80, 80. Nagbigay sa akin ng pag-asa ang internet nong 90. Social media nong 2000. Pero ang Cesar Torres ay isang pangkaraniwang pangalan at wala ng higit pang impormasyon, parang naghahanap ng isang tiyak na butil ng buhangin sa isang dalampasigan. Inabot niya sa akin ang sobre. Ang bigat nito ay mas mabigat kaysa sa sukat nito. Anong nakpabigat sa inyo na patuloy na maghanap sa buong panahong ito? Dahil nabuhay ako, iho. Nakauwi ako, nakolehiyo, nakilala ang asawa ko, nagkaroon ng 3 anak, nagtayo ng negosyo, pinanood ang nga apo ko na lumaki. 17 taon ng buhay na hindi ko sana nakuha kung iniwan akong lolo mo sa burol na iyon. Paano ka susuko sa pagbabayad na utang na iyon? Inabot ni Antonio ang sobre sa akin gamit ang 2 kamay na parang napapasa siyang isang bagay na sagrado. Nangingini ang mga kamay ko nang sirain ko ang 70 taong gulang na waksil. Nakrak ito at nahulog sa piraso. Ang nga madilim na pulang piraso ay lumapak sa Persian rug. Sa loob ay isang dokumento mula sa Peton Pharmaceuticals at First National Bank of Boston. Ang papel ay makapal at official na may type text na kumupas pero nababasa pa rin. Basahin mo ng malakas. Mahinang sabi ni Antonio, nakasandal sa kanyang upuan. Naglinis ako ng lalamunan at nagsimula. Ang trust na ito na itinatag noong Enero 15, 1953 bilang pasasalamat sa kabayanihan ni Staff Sergeant Cesar Torres sa pagligtas kay Antonio James Panganibanderala ay mananatili ng walang hanggang maangkin ni Cesar Torres ang kanyang direktang mainapo initial deposit, $10. Tumingin ako kay Antonio. Ang 1,000 ay malaking halaga noong 1953. Ngumiti siya. Ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya, magpatuloy sa pagbasa. And the back, na may garantisadong compound interest na 8% taon-taon, hindi nangkin at nagipon. Nangingini ang papel sa mga kamay ko. Sapat na ang alam ko tungkol sa compound interest para maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, pero tumanggi ang utak ko na gawin ang math. Masyadong malaki, masyadong imposible. 70 taon, bulong ko. 70 taon ng compound interest. Alam mo ba kung magkano na iyan? Tanong ni Antonio. Kinuha ko ang telepono ko gamit ang nangangatal na mga daliri, binuksan ang calculator app, 10,000. 8% interest, 70 taon. Ang numerong lumabas sa screen ay hindi mukhang totu, 2,221 milyon. Sabi ko halos hindi marinig ang boses ko, 2,100,000 at may barya pa, pagtatama ni Antonio. Hindi kailanman nalaman ng lolo mo kung ano ang iniwan niya. Masyado siyang mapakmataas para tanggapin ang tinatawag niyang kawanggawa. Pero hindi ito kawanggawa, iho. Ito ay utang na pandangal. Hindi ko po matatanggap ito, hindi niyo nga ako kilala, maari akong sinuman na nag-aangking apo ni Cesar. Tumawa si Antonio. Isang tunog sa pagitan ng kagalakan at kaluwagan. Maari mo bang tingnan ang salamin sa likod mo? Lumingon ako upang makita ang isang antique mirror sa isang gintong frame. Ang refleksyon ko ay nakatingin pabalik, pero sa isang sandali nakita ko ang mukhang lolo ko. Ang parehong matibay na panga, ang parehong malalim na mata, ang parehong ilong na nabali sa isang bar fight bago ang digmaan at hindi kailanman naayos ng tama. Bukod pa rito, patuloy ni Antonio, kumukuhang isa pang dokumento, na-verify ng nga abogado ko ang lahat, ang birth certificate mo, ang death certificate ng tatay mo, si Douglas, ang military records ni Cesar nandito lahat, ikaw ang karapat-dapat na tagapakmana ng trust na ito. Hindi ito totoo. Ang nga bagay na tulad nito ay hindi nangyayari sa mga taong tulad ko. Mga taong tulad mo, ibig mong sabihin, mabubuting tao na nakaroon ng masamang kapalaran? Mga taong nagtatrabaho na nahirap sa buong buhay nila dahil ang lolo nila ay masyadong mapagmataas para tanggapin ang isang gantimpala. Iyan mismo ang dapat mangyari. Kinuha ni Antonio ang isa pang dokumento mula sa folder. Mayroon pa,
Bumili rin ang tatay kong life insurance policy sa sarili niya na si Cesar ang beneficiary. Nang namatay ang tatay ko noong 1987 at hindi namin mahanap si Cesar, napunta ito sa isa pang trust. Iyon ay lumalaki sa loob kam 38 taon. Magkano? Tanong ko kahit hindi ako sigurado kung kaya ko pang tanggapin ang isa pang shock. 800,000. Humigit kumulang. Kaya sa kabuuan, tinitignan mo ang humigit kumulang 3 milyon, piga 150 milyon. Nang hina ang tuhod ko, umupo ako ng mabigat sa leather chair. Ang uniforme ko ay biglang nakakasakal, 3 milyon. Kumikita akong 30,000 sa isang taon sa paghahatid ng packages. Ang 3 milyon ay katumbas ng 100 taon ng trabaho. Ang college ni Jasmine ay nabayaran na. May sarili na akong bahay. Ito ay kalayaan mula sa bigat ng takot sa pinansyal na naging palaging kasama ko mula nung diborsyo. Bakit? Tanong ko tumingin kay Antonio. Bakit patuloy na naghahanap sa buong panahong ito? Maari niyo na lang itong pinabayaan? Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay, sabi niya, naglakat sa desk niya. Nagbukas siyang drawer at kinuha ang isang litrato, itim at puti, luma na sa gilid. Ito ang pamilya ko, ang asawa kong si Margaret, na namatay 5 taon na ang nakalipas. Ang anak kong si James, ang nga anak kong babay, sina Patricia at Carol, 7 apo, 2 apo sa tuhod at may isa pa na darating. Inilagay niya ang litrato sa mga kamay ko. Lahat sila ay nakangiti, naktitipon sa paligid ng isang Christmas tree, ang uring litratong pamilya na pumupuno sa buong dingding. Wala sa kanila ang uwiral kung iniwan akong lolo mo sa burol na iyon. Bawat karawan, bawat pagtatapos, bawat kasal, bawat sandaling kagalakan at pag-ibig at buhay, utang ko kay Cesar Torres. Ang pera na nasa mga trust na iyon, walang kwenta iyan kumpara sa ibinigay niya sa akin. Pero iyon lang ang mayroon ako para ialok. Hindi niya kailanman sinabi. Hindi kailanman binanggit kayo. Hindi kailanman binanggit ang pera. Iyan si Cesar. Hindi niya nakikita ang sarili niya bilang isang bayani. Para sa kanya, ginagawa lang niya kung ano ang kailangang gawin. Pagkalipas ng 3 oras, nakaupo ako sa delivery van ko sa labas ng mansiyon ng Panganiban. Hawak ang na-verify na madokumento ng bangko para sa halos 3 milyon. Agad na tinawagan ni Antonio ang kanyang nga abogado doon sa study at dumating sila sa loob ng 1 oras dala ang lahat ng papeles. Lahat ay legitimate. Ang pra ay may lilipat sa loob ng 5 araw ng negosyo. Pumirma ako sa sobrang daming dokumento. Namanhid ang kamay ko, bawat lagda ay nagpapaging mas toto, mas imposibleng itanggi. Inihatid ako ni Antonio sa pinto. Gumagalaw ng dahan-dahan pero may layunin. Ang lolo mo ay nagbigay sa akin ng 70 pang taon ng buhay, sabi niya, hinawakan ang balikat ko ng may nakakagulat na lakas. Nagtayo akong isang pharmaceutical empire, nakaroon ng 3 anak, 7 apo, wala sa mga iyon ang uiral kung wala si Cesar Torres. Ang prana ito ay hindi regalo, Benji. Ito ay isang utang na sa wakas ay nabayaran. Bakit hindi niya kailanman sinabi sa amin ang tungkol dito tungkol sa inyo? Iyan si Cesar. Hindi niya kailanman nakita ang sarili niya bilang isang bayani. Para sa kanya, ginagawa lang niya kung ano ang kailangang gawin. Nakilala ko siya minsan pagkatapos ng digmaan. Hinanap ko siya noong 1953 sa isang pabrika sa Ohio kung saan siya nagtatrabaho. Sinubukan kong ibigay sa kanya ang pera. Pagkatapos ay sinubukan kong ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Sabi niya, "Iho, ang pamumuhay mo ay sapat na bayad? Umuwi ka sa pamilya mo at kalimutan mo na ang Korea." Pagkatapos ay lumakat siya palayo sa 10,000 na parang wala lang. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Tito Rodi at sinabi sa kanya ang lahat. Sa una, akala niya nagbibiro ako, pagkatapos ay akala niya na-scam ako. Nang ipadala ko sa kanya ang larawan ng mga dokumento, tumahimik siya ng matagal kaya akala ko naputol na ang tawag. Hindi kailanman nakuwento si tatay. Sa wakas ay nasabi ni Rodi, at narinig ko siyang umiyak. Lumaki kaming walang-wala, Benji.
Nagtrabaho si nanay ng 3 trabaho pagkatapos masaktan ang likod ni tatay sa railroad. Kumakain kami ng kanin at tuyo 4 na gabi sa isang linggo. Maari niyang inangkin ang pera na iyon anumang oras. Masyado siyang mapagmataas. Hindi, Benji. Nagtuturo siya sa atin ng isang bagay na hindi mo ginagawa ang tama para sa gantimpala. Ginagawa mo ito dahil ito ay tama. Pero sana mas kaunti ang pride niya at mas practical. Namatay si nanay habang nagtatrabaho pa rin, nag-alala pa rin tungkol sa mga bills. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatayo ako sa bago kong opisina sa Torres Wood Supply, isang negosyo na sinimulan ko gamit ang bahagi ng Pranang Trust. Ang natira ay napunta sa mga college funds para kay Jasmine at sa mga anak ni Tito Rodi. Umupa ako ng 5 empleyado sa unang buwan, lahat ay mga veterano na nangangailangan ng trabaho. Sa desko, itinago ko ang Bronze Star ng lolo sa isang frame. Sa wakas ay naunawaan ko kung bakit hindi niya inangkin ang gantimpala. Tumawag si Mila nang marinig niya ang tungkol sa windfall ko. Bigla, inakala niyang dapat kaming mag-usap tungkol sa reconciliation. Sinabi ko sa kanya na ang tanging kailangan naming pag-usapan ay ang college fund ni Jasmine na ngayon ay fully funded na hanggang sa graduate school kung gusto niya. Ang katahimikan sa dulo niya ay mas mahalaga kaysa sa anumang argumento. Pero ang tunay na pagbabago ay hindi ang pera. Ito ay ang pag-unawa kung saan ako nanggaling. Sa bawat umaga nang pumasok ako sa negosyo ko, naisip ko ang isang 20 na sundalo na nagdadala ng isang sugatang teenager sa gitna ng putukan ng kalaban, tumatangging bumitaw kahit na tinamaan ng bala ang sarili niyang katawan. Iyon ang dugo ko, ang aking pamana. 6 na buwan pagkatapos ng umagang iyon ng Oktubre, tahimik na namatay sa kanyang pagtulog si Antonio Panganiban. Tumawag ang anak niyang si James para sabihin sa akin at ipasa ang huling mensahe ng kanyang ama. Sabihin mo kay Benji na tinupad ko sa wakas ang pangako ko kay Cesar. Sabihin mo sa kanya na nabayaran na ang utang. Sa libing ni Antonio, daan-daang tao ang nagtipon upang parangalan ang isang lalaking naktayo ng isang empire na nakdonate ng milyon-milyon sa mga veterans causes na gumugol ng 70 taon na sinusubukang bayaran ang utang na sa tingin niya ay kailangan niyang bayaran. Pero alam ko ang totoo. Ang utang ay hindi kailanman sa kanya para bayaran. Nagbigay ang lolo ko ng malaya, nang walang inaasahan, nang hindi man lang nag-iwan ng kanyang pangalan para sa pagkilala. Ang ngarutangang delivery company ay dumadaan pa rin sa mansyon ng Panganiban. Minsan nakikita ko silang umaakyat sa mga marble steps na iyon at naalala ko ang araw na nagbago ang lahat dahil sa isang paghahatid ng package. Hindi dahil sa pera, kundi dahil inihayag nito kung sino talaga ang lolo ko at sa turn kung sino ako maaring maging. Hindi sumusuko ang nga Torres. Maaring magatid kami nga packages sa loop ngang ilang panahon, pero mas marami kaming dala kaysa sa mga kahon. Dala namin ang pamanangan nauna sa amin kahit hindi pa namin alam. Binuhat ng lolo ko si Antonio Panganiban ng 2 milya sa gitna ng impyerno. Dinala ni Antonio ang kanyang pasasalamat sa loob ng 70 taon. Ngayon, dala ko ang kanilang kuwento at ang responsibilidad na mamuhay ayon sa parehong halimbawa nila. Ang ilang regalo ay masyadong mahalaga para sukatin sa pera. Pero minsan ang pera lang ang tanging paraan na natitira para magpasalamat.